teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Napako siya sa krus dahil sa tao, namatay siya para sa'yo. Pag-ibig niya'y wagas, di kumukupas, kaya't purihin siya. Di ka ba nasisiyahan sa buhay mo ngayon? 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 Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Dahil kay Kristo nabawi ang kasalanan ko, nabago ang takbo ng isip ko. Good morning Jesus. Magandang umaga po sa ating Panginoon, sa ating lahat, sa ating mga kapatiran na lagi sumusubaybay sa ating Good Morning Jesus. At sa lahat po na nakatune in na ngayon, glory to God, hallelujah, purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Good morning mga kapatid at muli ang ating tatalakayin sa ating pag-aaral on sanctification is prayer is a disciplined way of life. No? Okay. Bago tayo mag-umpisa mga kapatid, mananalangin po tayo. As the gospel song goes, "Oh, what peace we often forfeit, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer." Lord, sa umagang ito, ay nagpapakumbaba kami at lumalapit sa iyo sa pamagitan ng aming panalangin sa iyo upang ang iyong kapangyarihan
ay mapasa amin sa tulong ng banal na Espiritu upang maipahayag namin ang iyong salita sa aming tatalakayin sa Prayer is a Disciplined Way of Life. Mangusap ka po sa amin at tunay na wala kaming magagawa kung wala ka. Because the Lord is good, His love is eternal. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God. At para po sa ating memory verse of the week, basahin muna natin. Basahin po nating memory verse of the week sa Revelations 1:3, New King James Version. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Glory to God. Para naman sa Tagalog version, narito po. Narito po, basahin po natin. Mapalad ang bumabasa at ang nakikinig sa mga salita ng propesiya at tumutupad ng mga bagay na nasusulat dito sapagkat ang panahon ay malapit na. Glory to God sa pagbasa ng memory verse natin for the week. At para naman po sa ating pag-aaral, ay naririto tayo sa Prayer is a Disciplined Way of Life. Patuloy pa rin po ang ating pag-aaral tungkol sa sanctification na kung saan naririto tayo sa the Kingdom of God. At dito po sa loob ng kaharian ng Diyos, mahalaga po ang panalangin. Kaya ito ang ating tinatalakay ngayon at upang lumawak pa ang ating kaalaman tungkol sa panalangin. Nandito tayo sa Psalm 55 verses 16 to 18. Sa Tagalog po mga kapatid muna, no? Awit 55, 16 hanggang 18. Kayawi lang ako hihingi ng saklolo, aking natitiyak ililigtas ako. Sa umaga't hapon maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ang kanyang diringgin. In English, but I call to the Lord for help and He will save me. Morning, noon, and night, complaints and groans go up to Him, and He will hear my voice. Amen. At dito rin po sa awit 141, talata 2, ang aking dalangin sana'y tanggapin mo, masarap na samyong handog na insenso, itong pagtaas ng mga kamay ko. May my prayer be set before you like incense. May the lifting of my hands be like the evening sacrifice. Glory to God sa pagbasa ng kanyang mga banal na salita. Ang prayer po ay mahalaga para sa ating sanctification. Ang panalangin para sa pagpapakabanal ay isang mahalagang aspeto ng buhay ng Kristiyano. Ang lahat ng Kristiyano nananalangin, mga Amen, kapatid. amen. Sapagkat alam natin na ito ay importanteng bahagi ng ating pananampalataya at sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Sino mang tao na nanais na sumampalataya sa Diyos at humiwalay sa kasalanan at tumugon sa layunin ng Diyos ay lumalago sa kabanalan. At ang panalangin ay isang importante o isang aspeto ng kanyang buhay. Ang pagpapakabanal ay isang proseso na kung saan binabago ng Diyos ang ating pananampalataya, pinatitibay niya, pinalalalim niya, at tayo ay ginagawang kahawig ng ating Panginoong Heso Kristo na siya ngayon nagbibigay ng daan, guidance natin sa ating pamumuhay sa pang-araw-araw na buhay natin. At ito ang buhay na nakalulugod sa ating Panginoon. Ang prosesong ito ay parehong madalian, ngunit ang kapuspusan po nito ay sa pagdating ng ating Panginoon. You see, ang mga mananampalataya ay pinapabanal sa posisyon sa sandali na sila ay tumanggap kay Kristo, kung saan they underwent the process of justification. At ito rin po ay progressive, ang sanctification, habang patuloy tayong lumalago sa kabanalan sa ating buong buhay. Kaya ang foundation ng sanctification ay matatagpuan natin sa gawain ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya yung Hebrews 10 verse 10 states, At sa kaloobang iyon, tayo ay pinabanal sa pamamagitan ng paghahain ng katawan ni Heso Kristo na minsan para sa ating lahat. Tinatampok ng talatang ito ang unang pagpapabanal ng mga mananampalataya na ito po ay nagkaroon ng katuparan ng inihain ng ating Panginoong Heso Kristo ang kanyang buhay sa kapatawaran ng ating mga
kasalanan. Kaya yung 1 Thessalonians 4 verses 3 to 4, Sapagkat kalooban ng Diyos na kayo mga magpakabanal. Iwasan ninyo ang pakikiapid. Ang bawat isa sa inyo ay matutong kontrolin ang inyong sarili katawan sa paraang banal at marangal. that's why prayer is a very crucial means by which believers, we pray to God and we ask for God's help sa ating sanctification process. And even our Lord Jesus Christ in John 17 verse 17, He prays for His disciples and He prayed, Pabanalin mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. so ang panalangin ito ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng salita ng Diyos sa ating sanctification. Kapag tayo po ay nababago, habang tayo po ay nag-aaral, minimeditate natin at higit sa lahat, ipinamumuhay po natin ang salita ng Diyos. Si Apostol Pablo ay madalas na nananalangin para sa pagpapabanal ng mga simbahan sa kanyang pinaglingkuran. Yes. Kaya nga sa unang Tesalonica 5.23, isinulat niya, ngayon naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos ng kapayapaan mismo at panatiliing walang kapintasan ang inyong buong espiritu, kaluluwa at katawan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Dito isinasalamin ng panalangin ang isang holistic na kalikasan ng pagpapakabanal na sumasaklaw sa bawat aspeto ng pagkatao ng isang mananampalataya. Kaya naman ang mananampalataya ay hinihikayat na aktibong lumahok sa kanilang pagpapakabanal sa pamamagitan ng panalangin. Naghahanap ng lakas ng Diyos upang madaig ang kasalanan at lumago sa katwiran. Pinapayuhan din tayo sa Pilipos 2:12-13, kaya nga mga minamahal, kung paanong kayo laging sumunod, hindi lamang sa aking harapan, kundi lalo lalo na sa aking pagkawala. Magpatuloy kayong ninyong gawin ang inyong kaligtasan na may takot at panginginig. Dito itinatampok ng talata ang likas na pagtutulungan ng pagpapakabanal. Kaya nga ang mananampalataya ay tumatawag sa Diyos na masigasig na ituloy ang kabanalan habang umaasa sa nagbibigay ng kakayahang kapangyarihan ng Diyos. Kaya itong panalangin para sa sanctification ay kadalasang kinabibilangan ng pagtatapat ng kasalanan. At habang ang mananampalataya ay naghahanap ng kapatawaran at paglilinis ng Diyos. Okay. Dito tiniyak ng Diyos na sa unang 1:9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan na patawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuran. So sa pamamagitan ng ating pagtatapat, nararanasan natin ang biyaya ng Diyos at binibigyan ng kapangyarihan tumalikod sa kasalanan. Pag sinabi natin pagpapatapat, yun po ay a confession of our sins. Tayo ay maging matapat sa Diyos, ating inaamin, nire-recognize natin na tayo ay nagkasala. That's why in personal sanctification, ang mga mananampalataya ay lagi pong ini-encourage na manalangin para sa ating kabanalan. Makapagpatuloy tayo ng isang buhay na may holiness. Kasi sabi ng Diyos, be holy because I am holy. Within the body of Christ, ito po ay mahalaga mga kapatid. Kaya we are being instructed in Ephesians 6:18, manalangin sa Espiritu sa lahat ng oras, Yes. sa lahat ng uri ng panalangin at pakiusap. Ang ganitong panalangin sa pamagitan ng ay pagpapatibay ng pagkakaisa sa espiritual na paglago sa loob ng simbahan, mga Okay, kapatid. pray in the Spirit at all times, with every kind of prayer and petition. To this end, stay alert with all perseverance in your prayers for all the saints. So, mahalaga ang panalangin talaga mga kapatid sapagkat ang buhay natin ay napapalooban tayo ng mga sarit-saring, mga suliranin, iba't ibang mga sitwasyon, nandyan yung mga pagkilos, paggalaw ng kaaway sa ating buhay. Kaya mahalaga na tayo ay marunong manalangin,
tamang panalangin, maayos na panalangin, at buong pusong panalangin sa ating Panginoon. Kaya ang panalangin para sa sanctification ay isang pagkilala ng ating dependence sa ating Diyos na to complete the good work He has begun in our lives. Kaya in Philippians 1:6, nasa saad, Sa pagtitiwala dito na siya ay nagpasimula ng mabuting gawa, sa inyo ay patuloy na gagawing ganap ito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Okay. Sa pamamagitan ng panalangin, ipinapahayag ng mga mananampalataya ang kanilang pagtitiwala at pagdepende sa ating Panginoon upang tayo po ay kanyang lubusang pabanalin. Patuloy tayong pabanalin. Bigyan tayo ng guidance at bigyan tayo ng kapangyarihan na talagang tayo ay makaiwas sa kasalanan. Kaya ang panalangin po ay may mahalagang role, may mahalaga siyang bahagi sa ating restoration at saka sa ating sanctification. Sapagkat ang tao ay nagkasalak, mabuti at importante at mahalaga at kailangan na tayo ay makabalik sa ating Diyos na kung saan tayo ay napalayo dahil sa ating kasalanan. Kaya mahalaga ang mga mananampalataya makabalik sa ating Panginoon and then grow in holiness and deepen our relationship with God. So sanctification is very important part of our faith. Ang purpose ng Diyos, tayo ay maging banal upang pagdating ng panahon, tayong lahat ay makatanggap ng kanyang ipinangakong buhay na walang hanggan. Kaya sa Old Testament, mababasa natin ang maraming mga examples ng prayers bilang isang halimbawa ng restoration at ng sanctification. At ang isang notable instance ay ang buhay ni Haring David na kung saan siya ay nagkasala kay Bathsheba, ngunit dahil sa kanyang taos-pusong panalangin at pagsisisi, dito sa Psalm 51, ito ay nagpapahayag ng ang panalangin ay mahalaga para sa ating personal restoration at makapagpatuloy tayo sa isang uri ng buhay na nais ng Diyos para sa atin. At yan ay ang buhay na may kabanalan. Kaya yung Psalm 51 verse 10, Likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at baguhin mo ang aking matuwid na espiritu sa loob ko. Amen. O purihin ang ating Panginoon. Kaya yung panalangin ni Haring David ay sumasalamin sa isang malalim na pagnanais na makabalik sa ating Panginoon. Kaya gayon din tayo, this is a good example, encouragement para sa ating lahat. Nagkakamali pa rin along the way, ngunit tulad ni Haring David, tayo ay manalangin sa ating Panginoong Heso Kristo. We go now to the account of Nehemiah na katulad din ng mga naunang disipulo ni Kristo, ay Mananampalataya. mga mananampalataya, ay Nanalangin siya. nanalangin din. The account of Nehemiah also highlights the role of prayer in communal restoration. Nang marinig ni Nehemiah ang tungkol sa pagkakatiwangwang ng Jerusalem, bumaling si Nehemiah sa Diyos sa panalangin. Ipinagtapat ang mga kasalanan ng Israel at humingi ng pabor sa Diyos upang muling itayo ang lungsod. Ito ay matatagpuan po natin sa Nehemiah 1, verses 4 hanggang 11. Ang kanyang panalangin ay nagpapakita ng kahalagahan ng paghahangad ng banal na patnubay at lakas sa harap ng mga nakatatakot na hamon. Yes, ayan ang naging sikreto ni Nehemiah nung kanyang ni-rebuild ang temple. Panalangin, mga kapatid. Panalangin. Also, the prophets frequently called the people of Israel to prayer as a means of restoring to God and experiencing restoration. Amen. Ito po yung mababasa natin sa 2 Second Chronicles Chronicles 7:14. God promises Solomon na ito po ang kanyang sinabi, If my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, forgive their sins and heal their land. Napakaganda pong pangako ito, mga kapatid. Binanggit pa rito, no? And I will heal their land. So, anong gagawin natin?
Manalangin tayo sa lahat ng ating pangangailangan para sa ating pamilya, para sa ating baryo, para po sa ating mga kaibigan, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, saan man maging ang ating bansa, ipanalangin natin mga kapatid. Sapagkat merong ipinangako ang Diyos, I will forgive their sins and heal their land. Also, Prophet. and also in Joel 2:12 to 14, the prophet Joel emphasizes prayer in the context of national restoration. Joel 2. Joel 2:12 to 13. 13. Oo. Dito, God calls The people. the people to return to Him with all their hearts. Of course, with fasting, weeping, and mourning. The call to prayer and repentance is a precursor o isang pasimula mga kapatid to the promise of restoration and blessing from Kaya God. ang panalangin is a means of restoration. Deeply rooted po ito sa ating pagkilala at pag-unawa sa karakter ng ating Panginoon. Ang Diyos ay mapagmahal. Ang Diyos ay maawain. Siya ang Diyos Ama na ang nais niya ay ma-restore ang mga tao. Kaya sa pamamagitan ng panalangin, ina-acknowledge po natin ang ating need na kailangan po natin ng ating Diyos para po sa ating kaligtasan. Kailangan natin ang kanyang grasya. Kailangan po natin ng intervention. Kaya yung James 5:16, we are encouraged as believers, to confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous man has a great power to prevail. So dito po ay itinatampok sa talatang ito ang communal na aspeto ng panalangin at ang bisa nito ng pagdudulot ng pagpapagaling at pagpapanumbalik sa ating relasyon sa ating Diyos. Tayo ay napatawad sa ating kasalanan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Mahalagahin natin, i-treasure natin ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang panalangin po holds a very central part sa buhay po natin at para sa ating panunumbalik sa ating Panginoon at para po sa ating sanctification, both as an individual and as a community. Kaya throughout the scripture, sa ating pagbabasa, sa ating pag-aaral, nais natin at kailangan natin ng awa ng Diyos, tayo pong lahat ay manalangin. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng guidance, nagbibigay ng healing. Manalangin tayo, huwag tayong mahiya na lumapit sa ating Panginoon. Huwag tayong matakot na kumausap sa Kanya at tayo ay mangusap ng lahat ng nilalaman ng ating puso. Hingin natin ang kapatawaran ng ating kasalanan, hanapin natin, tanungin natin si Lord, Lord, ano ang will mo? At ayon sa grasya at awa ng Diyos ay ating magagampanan ang Kanyang mga naisin, ang Kanyang plano para sa ating lahat. At naroroon ang kanyang restoration, naroroon ang tulong niya para sa ating sanctification. And we will have a renewal sa ating buhay. Kaya nga sa bagong tipan, si Jesus mismo ang nagmodelo ng kahalagahan ng panalangin sa proseso ng pagpapanumbalik. Dito sa halamanan ng Gethsemane, taimtim na nalangin si Jesus, naghahanap ng lakas upang matupad ang kanyang misyon sa pagtubos. Mababasa po natin yan sa Mateo 26:36-46. Ang kanyang halimbawa ay binibigyan diin ng pangangailangan ng panalangin sa paghahanay ng kalooban ng isang tao sa kalooban ng Diyos, kahit na sa harap ng pagdurusa, mga kapatid. Amen. And also the early church demonstrates the role of prayer in communal restoration. Mababasa po natin yan sa Acts 4:31, after the believers pray for boldness, the place where they were gathered were shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly, mga kapatid. Kaya ang panalangin ay nagsisilbing daanan para sa banal na kapangyarihan at pagkakaisa sa mga mananampalataya. In practical application, ano po ang matututunan natin dito? Ang panalangin ay may mahalagang bahagi sa salaysay ng Biblia bilang isang paraan ng pagpapanumbalik, mga kapatid, kapwa sa mga individual at community. Sa buong banal na kasulatan, ang panalangin ay inilalarawan
bilang isang makapangyarihang kasangkapan o isang instrument para sa paghahanap ng intervention, patnubay at pagpapagaling ng Diyos. Sa pamagitan ng panalangin ay pinapahayag ng mananampalataya ang kanilang pagtitiwala sa Diyos, pagsisisi sa kanilang mga kasalanan at hanapin ang kanyang kalooban para sa pagbabago at pagpapanumbalik. Restoration. Prayer serves as a conduit for divine empowerment and unity among the believers. Kaya ang role ng prayer sa ating restoration at ating sanctification ay lagi nating mababasa yan. This is a very consistent theme in the Bible. So it serves as a means of aligning with God's will. Sa panalangin natin, malalaman natin kung ano ang plano ng Diyos at ating ihanay ang ating buhay sa pagtugon sa kagustuhan ng ating Panginoon. We experience the forgiveness of God. We are being given divine empowerment by the grace of God. Tayo po ay lumalakas at nakagaganap ng panuntunan ng ating Panginoon. And so therefore, we believers need to participate in the divine process of restoration and sanctification, both individually and collectively. That's why prayer is important, and prayer is a disciplined way of life. It is considered a disciplined way of life sapagkat ito po ay kailangan meron tayong panalangin araw-araw sa ating buhay. There are different kinds of prayer, prayer for healing, prayer for financial assistance, so many kinds of prayers that we lift up to God. That's why we have to have a dedicated time for reflection, for prayer, and seek God's guidance. Importante yan. Ang ating example ay si Haring David. Mababasa natin, di ba, yung Psalm 55:16 to 18. Kay Yahweh lang ako hihingi ng saklolo, aking natitiyak, ililigtas ako. Sa umaga't hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringgin. Amen. Ililigtas ako mula sa labanan at pababaliking taglay ang tagumpay matapos gapiin ang mga kaaway. Amen. So dito makikita natin ilang beses na nanalangin ng ating ang ating Haring David. Ang sabi niya, umaga, diba, tanghali, gabi, nananalangin siya. So, binabanggit dito na ang pagdarasal ni David ay 3 beses sa isang araw. Nagpapatibay na mahalaga ang pagkakaroon ng dedicated time na pray. Yes, we can pray anytime, anywhere. Pwede tayo makipag-usap sa ating Panginoon. Pero mabuti rin, meron talaga tayong specified time ng prayer time, ha? Kasi we are so busy the whole day na kung minsan nakakalimutan natin to utter, say, a praise or a little prayer to God. Kaya itong panalangin ni Haring David ay nagsasaad sa atin na evening, morning, at noon, nananalangin siya and he cries out loud and he says, He shall hear my voice. So makikita natin, this is a wonderful encouragement for all of us to pray. Well, as many times as we can. Dahil kasi ang prayer naman ay pakikipag-usap sa Diyos. Well, say a little prayer. Say, thank you, Lord. Nakakain ako. Thank you, Lord. Glory to God. Natapos ko na yung ginagawa ko. Glory to you, O Lord. Salamat, Panginoon. Purihin ang iyong banal na pangalan. Dahil kasi malakas akong gumising ngayong umaga. Marami akong gawain sa araw na ito. Samahan mo ako, Panginoon. A little prayer, a short sentence, when expressed wholeheartedly sa ating Panginoon, ay isang panalangin na kararating sa puso ng Diyos at siya ay nalulugod sapagkat ang kanyang mananampalataya ay laging nakikipag-usap sa kanya. So dito makikita natin ang panalangin ni Haring David, well, highlights the importance of regular and consistent communication with God. Kaya yung 1 Chronicle 29 verses 10 up to 20 ay pinuri ni Haring David facing the temple ang ating Panginoon, acknowledging the greatness and thanking Him. Nagpapasalamat siya doon sa abundance, sa kasaganaan na pinrovide ng Diyos para sa construction ng
templo. Kasi sabi niya, ang kanyang anak na si Solomon ang magtatayo ng templo at kailangan niya mag-ipon ng mga construction materials at marami ang nagbahagi. Kaya si Haring David nanalangin, even facing the temple, acknowledging that God is the provider. And his prayer demonstrates God's faithfulness. See, God is a covenant-keeping God. Kaya yung prayer ni Haring David, he expresses the greatness, the glory, the majesty, that everything comes from God. You see? And the temple, nakaharap siya, is the focal point ng kanyang panalangin. Nakatingin siya doon to acknowledge God's presence. You see, he is recognizing that the temple is the place of God's name, na kung saan ay dito ay itatanghal ang kanyang banal na pangalan. The act of praying facing the temple is a way of focusing his attention on God and acknowledging His presence. Kaya yung 1 King 8 verse 28, Unang Hari 8:28, Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Yahweh aking Diyos. Dinggin nyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. anyway, what does it mean to be disciplined in our prayers? Yes, oo, napaka-importante Ano ba ibig sabihin pala, nito? no? Ang pagiging disiplinado ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng pipipigil sa sarili upang maging matapat at regular na gawin ang alam nating dapat nating gawin. Yun nga yung panalangin. Kapag pinag-uusapan natin ang pagiging disiplinado sa panalangin, ang pinag-uusapan natin ay ang pagkakataon ng pagpipigil sa sarili upang maging matapat at regular na manalangin. Amen. Of course, kung ang hangarin ng ating puso ay parangalan ng Diyos, magandang bagay na maging disiplinado na unahin ang panalangin at maglaan ng oras para dito. Sa pamamagitan ng pagbabantay sa ating mga puso, matitiyak nating tama ang ating magiging tama ang ating motibo sa panalangin at mananatili tayong tapat sa panalangin even we are feeling spiritually weak, mga kapatid. Kasi kung minsan po mga kapatid ay alam mo sa kabisihan natin, talagang busy tayo sa paggawa ng mga gawain. Kung naniniglect na natin, baga nawawaglit sa ating puso, ay kailangan pala ako manalangin. What we are saying here is huwag ho nating kalimutan ang panalangin. Sabi ko nga sa inyo, even a short prayer, a simple sentence, communicating to God is a prayer. Kasi sabi nga, di ba, kapag wala kang panalangin, nakakapanghina eh. Kaya ang prayer ay ine-encourage tayo palagi na tayo ay makipag-commune at maging nasa presensya ng ating Panginoon. Oo, kaya nga being disciplined with the right heart before God as making time for what you know is important. Kaya kailangan po natin ito na paglabanan kasi mahina ang ating katawang lupa, subalit tutulungan tayo ng banal na Espiritu upang ating Espiritu ay pumigil sa mga pagkakataon na hindi tayo makipag-usap sa ating panalangin. Kaya ano ba ang mga panalangin na makikita natin as isang bagay na gawain ng isang disiplinadong tao? Why is prayer is seen as a disciplined way of life? So unang-una, it is a consistent practice. consistency Ibig is sabihin, patuloy at patuloy na gawain ito. Kaya dito po, it is not just a random Hindi lang kung kailan mo maisipan pag-iisip. na gusto mo magdasal. Oo. Ito po a deliberate act of seeking God's presence and guidance. Open practice regularly. Mga Pangalawa kapatid. nga. Pangalawa, it requires self-control. Nangangailangan ito ng pagpipigil sa sarili. Ang disiplina sa panalangin ay kinabibilangan ng pagkakataon ng pagpipigil sa sarili at maging matapat at regular na manalangin kahit na ito ay hindi madali o maginhawa. Kaya sinasabi ho nga self-control kasi if it is time to pray, pray. Kasi pag sinabi mong, marami pa kasi akong ginagawa, I'm so busy, later na lang, ay maniwala ka.
very often nalilimutan na. Kaya sinabi it requires self-control. You know, there are times in our faithfulness to pray, you have to stop what you are doing. At tutugon naman ang Panginoon sa ating mga pagkilos. Kung alam naman niya, nandoon yung ating faithfulness sa ating prayer time, kikilos naman at ang pagpapala ng Diyos ay sumasa atin. At ikatlo, ang panalangin po ay isang paraan upang tayo po ay lumago spiritually. It is a very powerful tool para sa ating personal transformation. You know, when we pray, we grow up in faith and in our relationship with God. At ikaapat, prayer is a way of aligning ourselves to the will of God. Because prayer, we recognize the authority of God in our lives, and so therefore, we submit ourselves and we seek God's will. That's why ang buhay natin, inihanay na natin, inaalay natin sa panuntunan ng ating Panginoon. At ikalima, prayer is a relational practice. It's not just about reciting words, but it is rather engaging in a conversation with our God. Imagine you are having a conversation with a powerful, majestic, amazing God. And we are expressing our needs, we are expressing, di ba, whatever our need, kung ano man yung hinaing natin, and then we acknowledge divine presence of God. And when we pray wholeheartedly, recognizing His supremacy and authority, oh my God, and then invoking the name of our Lord Jesus Christ, we are truly in the presence of God. So there are some tips for developing our disciplined prayer life. So unang-una, make it a priority. Kaya nga, kailangan po natin ang self-control. Make it a priority. Every time that we wake up, Lord Jesus, pray na tayo agad sa ating Panginoon. And there are times that we have to really make adjustments. Kaya nga self-control. We have to make adjustments in order to fulfill our prayer time. And then there are times when you need to find a prayer partner. See, have someone to pray with you at such a particular time. Palagi nga natin sinasabi sa mga kasama natin, basta pag bago tayo matulog, pagdating na alas 9, prayin muna tayong lahat. Don't forget that if we made a commitment such as that. Ikatlo, well, there are different forms of prayer. Pray adoring God, pray confessing our sins to God, pray in thanksgiving, pray in supplication, pray for healing. Basta talk to God, glory to God, give Him worship, give Him praise. See, talk to God. And then embrace silence. When we speak to God, well, let us also be quiet and listen to His instructions. Listen to His messages. Listen to what He has to say. Listen kung ano ang nais niyang ipagawa sa atin. Listen kung ano ang kanyang tugon sa ating mga panalangin. Prayer is good, conversing to God is good, but really sometimes we have to keep quiet and then listen to what God has to say. And then use also prayer tools. Magsulat ka ng prayer request mo, have a notebook, andyan yung mga prayer request mo, you see. And then don't give up easily. Persistence is important in our prayer life. You know, there are times when God will answer right away. But there are times when God really takes time to reply to our prayer request. But what do we have to learn? Continue. Persistence in prayer. Push. See, pray until something happens. So, why do we have to pray? First of all, prayer is a commandment in our scripture. Pray without ceasing. In 1 Thessalonians 5:17. You see, pray at all times. Sinasabi sa ating ng ating Panginoon. Hindi ho nangungulugan ito na kung kailan ko lang gusto magdasal o kung kailan ka lang kumbinyente magdasal. Kaya pahalagahan ho natin ang panalangin because when we pray, we go into the presence of God. Diba? Great yun, amazing yun. Nandoon ka sa presence ng ating Panginoon. And then secondly, the prayers of the believers is what? Effective. James 5:16. Makikita natin yan. See, the prayer of a righteous person has a
great effect. So, tingnan natin, ano ba ang benefits ng disciplined prayer? Oo. Anything worth doing takes effort, of course, mga kapatid. Kaya making time to prioritize prayer may be hard at times. However, mga kapatid, if it is done with a humble heart at kailangan natin makaniig ang ating Panginoon, it is extremely beneficial to us. Yes, tayo rin naman nakikinabang. Tayo din makikinabang Pag nag-pray. sapagkat supernatural ang ating kakaharapin. Yes. Prayer is a blessing from the Lord that we would be foolish to neglect, mga kapatid. Kaya napaka-importante na see to it na disiplinado tayo kapag tayo kailangan na mag-pray. And of course, it is vital with your relationship with God. Spiritual health and spiritual effectiveness, mga kapatid. Yeah, but there are times we don't pray. Ano ay mga reasons bakit hindi nakakapagdasal yung mga ibang tao? Of Number course, business. Super busy, super dami ng ginagawa. Ano kaya trabaho niya kung bakit siya po Lahat super naman ng busy? tao, we all have 24 hours a day, but din talaga marami talagang ginagawa ang ibang mga tao. Hindi totoo naman talaga yon. To the point, nakakaligtaan na tuloy ang manalangin, and then talaga naman, pang araw-araw na takbo ng ating buhay, napakarami talaga ng inaasikaso nating lahat. Pero, huwag nating kalilimutan. Kaya nga sabi ko sa inyo again, I'm saying this, just thank you, Lord. Glory to God. Oo. So help me, God. Glory to you. Salamat, Panginoon. Dakila ka, O Diyos. Those are simple phrases, one or two words, but these are already prayers. These are worship, praise, thanksgiving sa ating Panginoon. See, don't let the business stop us from our prayer time. And also, business brings us to tiredness. Mapapagod ka. Siyempre, kapag busy ka, pagod ka na. Oo. Di ka na makapray. Oo. Pag higa mong ganyan, o kaya pag upo mong ganyan, and you're so tired, pag pikit mo, akala mo, sandali lang, yung pala naka 30 minutos na yung pikit ng mata mo, nakatulog ka na. Di ba? Nakalimutan na oo naman. Alam Yung niyo, iba, umaga na pag nagising. pag ay, my God, sorry Lord, hindi ako nakapag-evening prayer. Diba? Kaya marami talagang gawa. Nakakapagod talaga. Kaya nga, sinabi natin, self-control. Huwag sabihin mo lang, Lord, huwag mo pakalimot sa akin na may prayer. Pipray muna ako bago ako matulog. You see? Kaya any time of the day, pray, pray, pray. Pray na tayo sa ating Panginoon. Yung ikatlo, Nakakatakot, lack of faith. ayaw naman. Ba't ako mag-pray? Hindi naman sumasagot eh. Tagal na nung prayer ko. Huwag na lang. Diba? I'll just do and do and do and do. Gawin ko na lang kung dapat kong gawin. No more prayer na lang. Meron mga taong ganon. Why do I have to pray? I have to act on my own. And then something will happen. What will prayer do? See? Pero importante po ang panalangin, kapatid, because this is our relationship to God, you see? And the worst thing to do na makumit natin ay patuloy tayo magkasala sa ating Panginoon. Huwag tayong magkasala. Kaya unconfessed sin can harden Minsan yan po ang isa sa our dahilan hearts. kung bakit hindi tayo nakaka-pray. Alam niyo, mayroong mga tao, they do not like to pray to God because they said, kasi makasalanan ako, dami kong kasalanan, nakakahiyang mag-pray. Meron talaga akong nagsabi niyan sa akin, ayoko, nahiya ako mag-pray di all the more dapat ka nga mag-pray. Sabi ko, dahil kasi para mapatawad tayo at matulungan tayo ng Diyos na wag na tayong gagawa ng kasalanan. Ganun ba yun? Yes, of course. Akala nila, kapag nag-pray, kailangan mabait ka. Kailangan kapag nag-pray ka, dapat banal ka na. Mayroong mga ganun tao, ang line of thinking ganun, na kailangan malinis ka para ikaw ay makapagdasal. Hindi, kapatid. Una, hingi ka muna ng tawad para mapalinis ka, of course, kung Yes. nagkasala ka. Oo. Lapit kaya nga Alam nyo, we need the forgiveness of God. We need the guidance of God. We need the help of God. Where will our help come from? Di lapit tayo sa Diyos, sa ating pagkukulang, sa ating kasalanan. Lord, I'm sorry. Patawarin mo ko. May pangangailangan ka financially. Lord, please provide. Philippians 4:19. Diba? Kailangan mo ng healing.
come to God. Sabi niya, come to me, all of you who are carrying heavy loads, and I will give you rest. Pray to God. Kailangan mo ng healing. Sino bang gumawa ng katawan natin? Ang Panginoon. So kapag may sakit, ibalik natin sa ating Panginoon na siya makapagbibigay ng kabuuan. God will restore us back to our original state of health. Kaya ang prayer, mahalaga kapatid po sa ating spiritual growth. Remember natin. Lalo ngayon, nandito na tayo sa kaharian ng ating Panginoon. My God, kailangan po natin ang pangunawa at pagkaalam, deeply more information about prayer para mabigyan natin ng kaluguran ang ating Panginoon. You see, when we pray, we become energized because we are being given divine empowerment. And prayer is an important tool for our spiritual growth. You see, this is a regular practice for all believers, deepening their relationship with God. At yan ay sa pamamaraan ng panalangin. Kaya ang Biblia ay naglalahad ng maraming halimbawa ng panalangin bilang cornerstone ng ating pananampalataya. At ang isa nga dito ay si Haring David na siyang nagsabi dito sa Awit 5 verse 3. Sa umaga, O Panginoon, dinirinig mo ang aking tinig. Sa pagpubukang liwayway ay inilalatag ko ang aking pagsusumamo sa iyo at naghihintay sa paghihintay. Of course, no. Ito yung panalangin ng ni Haring David na sa umaga pa lang ay nilalahad na niya ang kanyang pangangailangan sa Diyos. Magbubukan liwayway pa lamang, naroon na siya at inilalatag na ang kanyang pagsusumama at naghihintay na sa kasagutan ng ating Panginoon. So dito itinatampok ang kahalagahan ng regular paghihintay sa kasagutan at pangangailangan natin sa buhay bilang isang mananampalataya. Kaya nga, ulitin ko, in the New Testament, Jesus Christ Himself models the significance of prayer. Madalas siya, He withdrew Himself to solitary places to pray at dinidemonstrate niya ang pangangailangan for spiritual strength and communion with the Father. Makikita natin yan sa Lucas 5:16. Kaya sabi nga, it is noted, yet He frequently withdrew to the wilderness to pray. Jesus also taught His disciples how to pray, providing the Lord's Prayer as a template. At makikita natin yan sa Matthew 6:19 to 13. Kaya, of course, binanggit natin, role of prayer in spiritual growth. Prayer as a means of spiritual growth ay makikita natin na ang pakikipag-isa sa Diyos ay isang mahalagang bagay. Ang panalangin ay nagpapatibay ng isang matalik na relasyon sa Diyos na nagpapahintulot sa mga mananampalataya na ihayag ang kanilang pagsamba, pagtatapat, pasasalamat at pagsasumamo. Sa pamamagitan ng panalangin, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay lumalapit sa Diyos gaya ng hinihikayat ng Santiago 4:8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Okay. At sa James 1, ina-assure din tayo that if any of you lack wisdom, he should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to him. Kaya sa pamagitan ng panalangin, believers can discern God's will and make decisions aligned with His purpose. So, by prayer, we are being given guidance and wisdom. At ikatlo, mga kapatid, strength and perseverance. Yan, kailangan ho natin sa buhay natin. So una, yung prayer fosters an intimate relationship with God. So pangalawa, we are given guidance and wisdom. At ikatlo, we have strength and perseverance sa ating panalangin sa ating Panginoon. You know, there are trials and temptations along the way as we live our lives. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng instructions ang kanyang mga disciples. Ito sa Matthew 26:41, sabi niya, watch and pray so that you will not enter into temptations. Kaya ang panalangin, ini-equip po tayong mga mananampalataya against the attacks, temptations of the
enemy. We are able to overcome challenges and we remain steadfast in our faith. Kaya yung Matthew 26:41, magbantay kayo, manalangin, upang huwag kayo madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Kaya tayo po ay sinasabihan, ini-encourage tayo na tayo ay laging manalangin. Then ikaapat, transformation and sanctification. Yan po ang nagagawa ng panalangin para po sa buhay natin. We become more like Christ. That is sanctification. Habang tayo po ay dumadaan sa proseso ng sanctification, we are becoming more like Christ in thoughts, in words, and in deed. Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, transforming us and producing the fruit of the Holy Spirit in Galatians 5:22-23. And then also prayer, intercession for others. Importante to, maraming tao nangangailangan ng panalangin. We ourselves, we have needs, no? And other people also have needs. Paano pa makapag-pray yung mga iba? Minsan, sa sobrang hirap po ng dinadaanan nila, they cannot pray anymore. Let us pray for them. Kaya nga, we are encouraged also, find a prayer partner. So if you cannot find one, pray, and continue praying for other people. Sabi nga ng Panginoon, lift up all your prayers para sa mga king, sa mga hari, and for everybody, for every all. Pray for everyone, mga kapatid. Mahalaga yan. Kaya sabi to James 5:16, confess your sins to each other. Pray for each others that you may be healed. Importante nga yan. Now, the practice of prayer, we are being encouraged to continually pray with a sincere heart. Kaya yung 1 Thessalonians 5:17. Sabi dyan, pray without ceasing. Manalangin ng walang tigil. Ang panawagang ito ay patuloy na panalangin ay binibigyan ng kahalagahan sa pang-araw-araw nating buhay bilang isang Kristiyano. At sinasabi din dito sa Hebrews 11:6, at kung walang pananampalataya ay imposibleng kalugdan ng Diyos, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwala na Siya ay umiiral at ang Kanyang ginagampalaan ang mga marubdob na humahanap sa Kanya. Makikita natin in summary, mga kapatid, ang buod ng panalangin na isang kailangan na elemento ng spiritual na paglago. Yes. Na nagsisilbing daan para sa banal na komunikasyon, patnubay at lakas at pagbabago sa ating buhay. Sa pamamagitan ng panalangin at nalilinang ang ating pananampalataya o ang mananampalataya ng isang malalim na relasyon sa Diyos. Kaya inihahanay natin ang ating buhay sa Kanyang kalooban at of course, pag inihahanay natin yan, mararanasan natin ang pagbabagong kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya mahalaga ang panalangin, kapatid. It helps us to grow spiritually. Kasi bakit ka ba nananalangin sa Diyos? Kasi nire-recognize mo na merong Diyos. Nire-recognize mo ang supremacy ng ating Panginoon. We recognize the authority of God. We recognize the power of God. We recognize Him as the great healer na ating buhay. Ito po'y pagkilala sa ating Panginoon. And if we are in full understanding ng karakter na ating Panginoon, it helps us to grow spiritually. Kaya if we keep on praying and praying and praying, God reveals Himself more and more and more and more. Because God loves to communicate with people who believes in Him and trust in Him. So if we pray a prayer of trust and faith to God, God reveals Himself more and more and more. So if we get to know God in a deeper sense, lalago ho tayo spiritually. That's why, how does prayer contribute to our spiritual growth? It develops a relationship with God. Mahalaga yan eh. Binibigyan nga tayo ng guidance and wisdom at binibigyan tayo ng comfort at kapayapaan sa buhay natin. Kapag nagugulumihanan ka, kapatid, o ikaw ngayon na nakikinig,
Ano yung daladala mo? Ano ang nagbibigay ng kagulumihanan sa iyong buhay sa ngayon? Manalangin ka kapatid at sumaiyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. You see, there are times when people are heavily burdened. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. My friends, my dear people of God, go to God in prayer. It releases the anxieties. It releases the different troubles na nasa loob natin. It gives us peace. And when we have peace, what happens? Nagkakaroon po tayo ng transformation sa buhay natin. And as we continue praying, and then we reflect God's word in our lives, then truly, nababago po tayo mga kapatid. Lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo yan ng panalangin. Ako kapatid, very, very, very effective. Joshua 1, 6, 8, hanggang 6 up to 10, di ba? Make sure that you read the book of the Lord day and night. See, be confident, be determined, you will be successful. Mahalaga po yan mga kapatid. We are going to have a transformed life. And then we will begin to understand also what? The love of God. We are sinners, but we are forgiven all because mahal tayo ng Diyos. Kaya sa panalangin, consistent prayer, nade-develop po at tumitibay yung ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Panginoon even in the midst of challenges and uncertainty. That's why importante po ang prayer para po sa ating spiritual Oo, growth. napaka-importante ito. Bakit kanyo, mga kapatid, sa pamagitan ng ating pananalangin, binubuksan ng Diyos ang mga puso ng tao sa kanyang kalooban. Yes, Napaka-importante pinapaalam niya. Oo. Kasi kung hindi ka naniniwala sa Diyos, bakit niya kailangan ipakita sa iyo at ipaalam kung hindi ka naniniwala? That's why ang isang prayer ay pagkilala. Kasi kung kinikilala mo siya, i-reveal niya yung sarili niya. Totoo yan. Oo. Ang panalangin ay nagpapahintulot sa atin na iayon ang ating puso sa kalooban ng Diyos at hanapin ang kanyang patnubay sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Kabilang, of course, ang paglago ng ating simbahan. Tayo, mga kapatid, pagpatuloy tayong nananalangin, isa-isa o communal, nakikita natin ang paglago ng bawat isa at paglago ng ating church, mga kapatid. Amen. Oo. Alam nyo, ang buhay natin ngayon, fast-paced tayo, mabilisan. Puro instant na nga eh. Instant kape, instant noodles, lahat na lang, mabilisan. Kapatid, kaya dito po kailangan natin ang panalangin. Kaya kung minsan konti na lang yung panahon natin para tayo makipag-commune sa ating Panginoon eh. We have very little time for spiritual reflection at growth. Kaya lang, yung mga tao talaga, if you really want to grow deeper in your relationship with God and in your knowledge of our Lord Jesus Christ, prayer is a very important part of our life. It develops our devotion sa ating Panginoon at yung paglago natin, mahalaga po yan. That's why prayer is an indispensable tool. Kaya ang prayer, pinalalakas po yung ating faith, fosters our relationship with God, gives us guidance and comfort, gives us sense. The word prayer encourages us. See, we become resilient in our spiritual life, and then we are able to navigate life's challenges with power and strength. Malakas ang loob natin, meron tayong persistence. Kaya napakahalaga. Kaya yung panalangin, it strengthens our faith. Tandaan natin, tayo po ay lumalago. At ang prayer, we pray to God, we seek the guidance and comfort and support of our Lord. Maraming mga pangangailangan, kaya nga saan tayo lalapit? Kanino pa, kundi sa ating Diyos na nagmamahal sa ating lahat. There are difficult moments, there are difficult times in our lives, but when you go to God in prayer with a heartfelt petition, tumutugon naman ang ating Panginoon, sumusagot siya eh. Nagbibigay po siya ng kalakasan po sa araw sa ating lahat. And then, connection and community. Yan, sa panalangin, nagkakaisa po tayo. What makes believers one? Prayer and faith in our Lord Jesus Christ. When the group, when the community, when the church prays, ay nako,
masayang-masaya ang puso ng Diyos. He looks at the believers and He says, oh, these are my children. And they look at me. And they look at me with faith and trust. And how the Lord loves people praying unto Him. You know what happens? He blesses them. He blesses them. And then di mo namamalayan yung long time prayer request mo. Ayan na. Ibinigay na ng ating Panginoon. Glory to God. And of course, another thing, finding peace and comfort when we pray, no? Ang panalangin ay maaring magdala ng pagkaunawa, ng kapayapaan at kaginhawahan na tumutulong sa mga individual na makahanap ng aliw sa mahirap na panahon, mga kapatid. Kaya makatutulong sa individual na makayanan ang yung stress, no? Pagkabalisa na nag-aalok ng pakiramdam na kalmado at of course makatotohanan. Pag nanalangin ka, makikita mo na kalmado ka, nawawala yung stress at makatotohanan na nasa harapan mo at nakikipag-usap ang Diyos sa iyo. Kaya nga ang panalangin ay maaari ding magbigay ng pag-asa at mabuting ibubunga ito sa atin kapag hinaharap natin ito sa pang-araw-araw nating buhay, mga kapatid. And of course, it cultivates our spiritual life. Ang panalangin ay mahalagang bahagi ng isang spiritual na buhay na nagpapahintulot sa atin na kumonekta sa pamagitan ng ating pananampalataya at makahanap tayo ng kahulugan at layunin mula sa Diyos na ating sinasamba. Makakatulong din ito sa atin na magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa paniniwala ng ating kinauugnayan ay isang banal na Diyos. Amen. And of course, ang panalangin na maaari ding humantong sa isang personal na pagbabago at patuloy na paglago sa ating spiritual na buhay. Amen. At ang result nito ay makapagbibigay tayo ng halimbawa sa ating pinapastulan, mga kapatid. Amen. What can I do to be progressively sanctified? Well, passion for the Word of God, read the book of the law, read the Bible, meditate on the Bible, and more importantly, ipamuhay natin ang salita na Diyos. Kaya Romans 1, di ba, 16 to 17, for I am not ashamed of the gospel because it is God's power to save. See, it brings salvation to anyone who believes, first to the Jews, then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last. So just as it is written, the righteous will live by faith. And then secondly, develop a prayer life. Ito yung pinag-aaral natin. Mahalaga ito. Kaya yung 1 Thessalonians 5:16 to 18, be joyful always, pray at all times, be thankful. So, mahalaga rin ito, itong thankfulness na ito. Talakayin din nga natin itong pag-aaral. Pag-aralan din natin itong thankfulness sa panalangin because this is what God wants from you in your life in union with Christ Jesus. And then, have more victory over sin. Iwas tayo. Manalangin tayo. Meron talagang mga challenges sa buhay. Pero alam nyo, sa pamamagitan ng panalangin, magtatagumpay tayo, mga kapatid. Wala nang imposible sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos, call to me, call to me. See, and I will tell the wonderful and marvelous thing you know nothing about. Kaya sabi niya, di ba, come to me, all of you who are tired from carrying heavy loads, and I will give you rest. Napakagandang talakayin at pag-aralan ang panalangin. Pagpatuloy natin, mga kapatid, pag-aralan pa natin, alamin pa natin ang marami pang mga dapat nating malaman tungkol sa panalangin. Kaya, see you again next week, mga kapatid, ha? And take down notes, yung mga Bible scriptures natin, Bible verses natin, ha? Para pagkatapos ng ating pag-aaral, inyo pong balikan lahat ito at inyong reviewin. Amen. So, babati muna tayo ng mga happy birthday. Yeah, happy birthday to Brother Willie Willie Balila Jr. at si Sister Mien Gelido. Happy anniversary, Minister Boy and Sister Linda Salvacion. Happy anniversary, Praise the Minister Lord, Boy glory and to Sister God. Linda. Ay, happy birthday at happy anniversary sa inyong lahat. God bless.
Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Glory to God, hallelujah, purihin na ating banal na Diyos sa ating presensya. Tunay siyang dakila, ang pag-ibig niya sa atin ay walang hanggan. Now we have a repeat new song of the week. Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Composed by Sister Sally Bartolome. Sige, closing prayer muna Ay, tayo. mga kapatid, ang number 6:24-26 ay napaka-importante para sa ating pagpapala ng Diyos para sa atin. Pagpalain kayo ng Diyos at patuloy na ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong kahabagan. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang maliwanag na muka at patuloy kayong bigyan ng kapayapaan. All for His glory. In Jesus' name we pray. Amen. God bless everyone. Nasa ko ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hindi mo ako binitiwan. Pagkat lagi kang nandyan, kapag ako'y nag-iisa, pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hinahil, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Pupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. Yeah. Tumansa ko ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hindi mo ako binitiwan. Pagkat lagi kang nandyan, kapag ako'y nag-iisa, pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hilahil, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Papupurihan ka, pasasalamatan ka. Ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita
Papupurihan ka, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa, O Panginoong Jesus. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang aking pag-asa. Second Timothy 2:2.